Hello mga ka-Y2X ko dyan out there, good morning. So today's video ay mag-DIY po tayo ng engine sprocket ko. At yan, tinanggal ko na yung cover ng engine sprocket. At ito, papalitan natin yan. Yung sa rear sprocket, okay pa po yan. So tumatagal naman yan eh. Matibay pa yung ngipin. Ito kasi talagang maingay na eh. Binaliktad ko na to eh. Kaya medyo may tunog na. Pagka umikot parang may lagutok na ganun. So ganun naman usually yung ginagawa ko pag nagpapalit ako ng engine sprocket, no? Minsan pagka napudpud yung isang side, kabilang side naman. Alright, so ito in order ko to sa Shopee 428 14T. So dati nag 15T ako pero minmaintain ko lang sa 14T, tapos itong likuran 40T. So it's a good combination ng speed yan. So ito papalitan natin kasi medyo maingay na to eh. So sa pagpalit niyan, kailangan muna natin gawin luwagan natin. So hindi ko na pinakita yung pagluwag niya, no? So madali lang naman gawin yun eh. Yung open wrench ang gamitin nyo yun, tapos ito sa pagluwag nitong kadena, madali lang din. Ngayon pag matigas mga ka-riders, hindi kaya ng kamay nyo, ang gawin nyo po, no, ito natutunan ko lang din naman to eh, kasi minsan pagka sobrang higpit ng pagkakaano ng kadena, ginagamitan ko ng paa. Yun, inaapakan ko kasi mas may pwersa pag sa paa eh. Right, so yan. Apakan natin. Isang apak lang naman. Tapos pag naapakan mo na, bumaba na. Yun, madali na yun. Maluwag na yun. Madali na kahit kang kamay, kayang-kaya na yun. So, ayan o. Isang ano lang. Tapos pwede mo nang pihitin. Hindi mo naman kailangan tanggalin eh. Baga pihitin mo lang ng konti hanggang sa lumuwag para ma-adjust lang yung kadena. So, ganun lang makadali yung pag-adjust ng kadena at kahit pagtanggal, ganyan lang din yung procedure. Pero ito, luwagan lang naman natin yan. So, once na maluwag na yan, mga ka-riders, hindi na rin kailangan tanggalin yung chain cover. Ito lang itatanggalin mo. Ayan, no? Tapos, gagamitan natin siya ng 7mm combination bolt driver, para matanggal yung parang bolts niya dyan. Kasi dalawang butas nga yan eh. Dapat isang butas lang. Yung stock na engine sprocket, mga ka-riders, ay isang butas lang po yan. So itong nabili ko last year, almost 2 years na nga eh. Dalawang butas po yan. Pero ang ano dyan is isang butas lang talaga dapat. Tapos sa pagtanggal pala nitong bolt nito dyan, umiikot yan eh. Pagka tinanggal mo, umiikot. Baga parang pamahigpit, iikot yan, pati yung gulong kasama. So ang gawin nyo, anuin nyo muna yung clutch, yung i-cambio nyo kahit sa primera para hindi siya umiikot totally. No, ayan. Tapos ang pagtanggal nito ng bolt niyan, pa counterclockwise, ha? Ang pahigpit po nito clockwise. So again, pa counterclockwise, tapos yun yung pagtanggal ng bolt na nakalagay diyan sa engine sprocket, no? So ganun lang kadali. Ayan. Pagka matigas pa, hindi kaya, ayan, ganyan lang. Sobrang simple. Ayan. 7mm po yan ha. Ang combination nut driver ang tawag dyan. So ginamit ko pantanggal ng bolt yan. So ganyan lang. Tapos pag natanggal na yan, no? Madali na. Parang dahan-dahanin mo lang pagtanggal ng engine sprocket. Kasi meron pang lock yan eh. Yung parang nakaipit sa gitna. Yan yung parang pinaka-lock niya. Pihit mo lang ng konti hanggang sa matanggal siya. No? Tapos pag natanggal, pwede na rin yung tanggalin yung engine sprocket niyan. Ayan, konti lang matatanggal na. Ayan. Tapos pag natanggal to, yan. Diba? Tanggal na. So, yan. Importante rin yan. No? So, pag natanggal na, ito, ilahin mo lang naman to eh. Dandahanin mo lang sa matanggal siya. Yun, tanggal na. Baka simple lang. Diba? Ganun lang kadali. Hindi na po kailangan baklasin yung chain cover niyan. Ganyan lang. Kaya nang tanggalin yan. Basta maluwag yung kadena. So, madali na pong tanggalin yung engine sprocket. No? Alright, so sa pagtanggal, syempre linisin muna natin bago natin ilagay yung bagong engine sprocket. No? Kailangan malinis. Kasi mahirap pag may kumapit ang dumi, minsan tumitigas yan eh. No? Parang nag-i-stack up. So, dapat linisin. No? No, ayan, malinis na. No? Dapat ganyan, yung walang parang latak na putik. No? Dapat matanggal yun. Minsan kasi yung parang parang use oil na nakakapit, ganun. Tapos hindi mo nalilinisan. Ganun minsan yun eh. So yan, tanggal na. Lagay na natin tong engine sprocket na bago.
So, ayan. So, in-order ko pala again. In-order ko to sa Shopee, no? So, sa panahon ngayon, pag gusto mong hindi ka naman nagmamadali, i-order na lang kayo sa Shopee. Ngayon, kung kailangan mo ng palitan, marami namang shop na open dyan. Tapos, puntahan mo na lang. Bili ka na lang doon. Pwede naman yun. Pero kung makakapaghintay ka, pwede naman. Shopee yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Scroll mo lang yung cellphone, yun na yun. Alright, so yan mga ka-riders, no? Ilalagay na natin. Yan, ilalapat mo lang. May pattern naman kasi yan, eh. Tapos pag pumasok na, ayun na. No? I-guide mo lang sa pattern. Ayan, yan. Yan pala. Nagkamali pa ako. Ayan, so isabay mo na yung kadena. Tapos i-guide mo sa pattern. No? Kasi may pattern yan, eh. Tandaan nyo 428 14T. Yan po kasi yung sa stock. 428 14T sa engine sprocket, no? Ayan, i-guide mo lang. Pag hindi yan kasi na sa pinaka-guide niya, hindi yan papasok mga ka-riders. Yan. Kasi adjust natin ng konti. Yan. Yan. Tapos ipasok nyo yung parang may thread na na hexagon. Hexagon ba yun? Octagon, ganyan. Basta ganun, no? Tapos yan, pasok na. Diba? May guide kasi yan. Kaya madali lang. Tapos pag napasok na, isagad nyo. Kasi yung pinaka-lock naman niya, ipapasok natin. Tapos pag napasok natin niya yan, ito yung pinaka-lock. Yan yung magsisilbing lock niya. Siyempre, linisin din natin muna. Right, so yan ang ipapasok natin dun sa pinaka-gitna. Yan yung magsisilbing pinaka-lock. So, tandaan nyo po yan. So, napakadali lang naman ng mga ganitong mga ganitong DIY. At least may idea tayo at mga ganitong bagay tayo na gumawa. Huwag na nating dalhin sa mekaniko. Pagka mga overhauling, yun, pang mekaniko na yun. Pero kung ganitong bagay lang, tayo na lang. Ayan. Tapos pag naipasok na, isagad nyo rin. Tapos sa niyan, sa may pinakagitna niyan, yan yung parang niya. Pwede mo siyang i-adjust para yung butas ng lock na yan ay pumantay dun sa pinaka-thread para dito sa bolt, no? Kasi kailangan natin ma-secure yan, no? Ibabalik natin tong bolt. Ito para para may-lock na, no? Ayan, konting linis lang naman, punas-punas, yun ang may importante. Kailangan lagi malinis yung parts sa motor bago natin na gamitin, no? Ayan. Hindi naman kailangan totally malinis na malinis, pero at least matanggal lang yung dumi. Pero kung maselan ka, linisin mo na. Alright, ngayon sa pagkabit ng bolt nito, siyempre kung kanina counterclockwise, pa-clockwise naman yung pahigpit, no? So ganun lang kasimple. So tandaan nyo pagtanggal counterclockwise po. Ngayon, pagka ikakabit mo na yung bagong engine sprocket, yung paghigpit ng bolt niyan, pakanan naman. Okay, so purong Tagalog tayo ngayon, Alright, so ganun lang kadali yan, no? So, yan. Medyo ni-secure ko pa. Siyempre, kailangan secure kasi ginagamit ko ito panghanap buhay, Alam niyo yun? Halos araw-araw gamit na gamit ito. Baga, pag Sunday lang talaga ako parang napapahinga tong motor, Kasi yun lang yung time yung parang rest day kung tinatawag. Kasi nagbo-basketball nga ako. Pagka ganitong 40 na tayo, mas kailangan natin ng more exercise and kahit once a week basketball man lang, di ba? Yun yung hilig natin, Alright, so balik tayo yan, Ganyan lang. Clockwise. Tapos yan. Okay na. Tapos higpitan na natin. Gamit kong again 7mm combination bolt drive ang tawag dito, Tay, halos kayo, Tay. Yan. Ganyan lang kasimple. Napakadali lang. Yan. Ngayon, kung meron kayong ibang tools, pwede naman yung mga ibang tools. Basta 7mm ang size. No? Yung tawag dun sa na yun? Driver na yun? Okay po, Tay. Parang letter T na mahaba. Yung pwede rin yun.
Basta 7mm, yun lang po yung pinaka-size nito. Alright, so yan, napaka-simple lang oh. Oh, di ba? Tapos yan, kaya yan first gear para hindi umikot-ikot. Pagka kasi naka-neutral, iikot-ikot yung gulong yan, sasabay. Alright, so yan, ganun lang kasimple, napaka-simple. Alright, so yan mga ka-riders, ang ating video today, ang DIY, do it yourself, pagpalit ng engine sprocket. Yan pala, pagka maalog, okay lang po yan, no? Kasi ano yan, parang may play. Pag nag-shift ng gear, ganun po talaga yan, ha? Kaya wag po kayo mag-alala kung medyo may konting alog. Tapos kung bakit parang pag pinrest mo, parang lumulubog. Normal lang po yun. Wala pong problema dun. Kasi nga manual to motor natin. So pag nag-shift ng gear, ganun po nangyari. Kailangan may konting luwag. Konting luwag lang. No? Alright mga riders, so yan po ang ating video today. Ang do it yourself, pagpalit ng engine sprocket. Alright, so Renzo Classic po. Maraming salamat. Grazie.